Hindi mo lang alam din pinsan yung nangyayari kay papa mo. Sabi ko, ano nangyayari kay papa? Kamusta si papa? Nag-aalala sa iyo itong mag-ina mo. Umuwi ka na muna dito, mahal ko. Dito ka na lang muna magpagaling ka. Kikita nga ako dyan, wala naman ako matututunan. Eh sa pag-aaral, di nga ako kumikita. Pero kapag nakapagtapos po ko, swerte ko po nun. Alas 4 na ng hapon na makapunta ako dito dahil nga sa walang tigil na pag-ulan. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon ay andito ako kala Nanay Glyza, kakatapos lang ng malakas na ulan. Mabuti na lang, timing din. Nandito na si Mark. Anong oras ka, Mark, nag-out ngayon? Parang maaga yata yung out nyo ngayon, ah. Hindi po napasok. Ngayon? Hindi ka ba pumasok ngayon? Bakit? Napasok ko na ay. Ha? Lasang ko na po. Maputik ho pati diyan. Maputik, nagdaan po pati yung truck. Kaya pala tinatanong ko kanina yung classmate mo doon. Nagpunta ako sa ano nyo, sa may harap na school nyo. Tinatanong ko kung nandun ka pa, baka nakauwi na. Kaya nagdiretso na ako dito. Yung pala di ka pala nakapasok ngayon. Nag-excuse kasi ano mo, teacher mo. Nag-excuse na ako po. Sabi ko ma'am, pwede ma'am ako mag-excuse. Masama din pagkaramdam ko Pero abang hindi ko lang maano yung sakit ng ulo ko Pero may baon naman po kanina. Habang nagsusulat ako. Ay, kaninang umaga nagpasok ka? Okay. Nitong half day, nitong hapon, hindi ka na nakapasok. O nga kasi talagang sobrang lakas makakaling kanina ng ulan. Sabi ko nga, di ko alam kung makakalabas ako ngayong araw. Buti na lang. Ngayon pa lang, hapon na, tumigil ano. Anong oras na mag-in sa'yo? May 4 na? May 3:30. O yan, ngayon pa lang po tumitigil yung ulan. Napakalakas talaga ng ulan. Tsaka dito sa kanila, since ginagawa yung daan, talagang maputik. Ano, nanay? Maputik po talaga yan, yung dinaan ko. Kaya nga na ngayon, nag-tricycle lang ako ngayon. Ayun, talagang maputik. Yung mga tricycle nga dito hirap. Kaya yung sinakyan ko kanina medyo nahirapan. Kaya nga nagpasalamat din ako kasi tinuloy niya pa rin yung pagpasok dito. Kaya pakalinis dito sa kanila, grabe. Sobrang linis si Nanay Glyza. Kamusta ka po, Nanay Glyza? Masama pakiramdam mo? Naulanan ho ako nung gabi po at saka kaya Bakit po kayo naulan na, nanay? nagparagamas po ako doon nung tanghali. Sabi nung anak ko, mama, wag ka na muna magparagamas. At sobrang init, mamaya ka ako ikaw ay lagnatin. Sabi ko, hindi yan. Ay nung gabi, sinilong ko ito at gawa nga nung baka kako lalo nang mabasa yung bike ni Unad. Ayun. Nasan ngayon pala, Mark, si Tatay Budoy? Sa Santa Elena po. Santa Elena. Opo. Mark, na paano ito nasa mukha mo? Ba't may mga puti siya? Wala po yan, anan po yan. Ba't nagkaganyan ka? Kakabilad sa araw? Katatrabaho ko na rin po yan. Ngayon nga po ko magpapahinga muna ako ng katatrabaho. Lagi ako napapasama sa mga kasama ko. Sabi ko ayaw kong magkakaso ng maaga. Gusto kong pang mag-aral. Bakit yung mga kasamahan mo ba nakakagawa ng problema? Ang totoo niyan kaya Mark, hindi po maganda yung mga gawin ng mga kasama ko. Sabi ko hindi ko gusto yung mga gawin natin, yung mga gawin ginagawa natin. Kaya umiiwas ka na lang ngayon. Maganda yun, Mark. Sabi ko naman sa'yo, kapag yung kasama mo, sige di ko alam, siguro tatandaan mo naman sinasabi ko sa'yo, na kapag masama na yung gawain ng kasama mo, huwag ka na sumama, no? Kasi hindi lang sila yung papasama, pati ikaw madadamay ka na, no? Ang naisip ko po pati di ko sasayangin pag-aaral ko. Kung kikita nga ako dyan, wala naman ako matututunan. Sa pag-aaral, di nga ako kumikita. Pero pag nakapagtapos ka. Pero kapag nakapagtapos po ko, swerte ko po nun. Di tama yun. Maganda yung ano mo ngayon, Mark. Maganda yung mindset na ngayon ni Mark. Kahit papaano siguro na ano naman si Mark sa mga sinasabi natin sa kanya na dati nga po laro maganda lang. niyang gawin. Dati nga po laro ang isip ko ngayon hindi na ang focus ko na po pag-aaral. Okay. Para kapag ako makapasaman lang po kahit grade 7. Makatapos ka ng K-12, may magandang trabaho ka na, Mark, na mapupuntahan, no? Anong sabi ng teacher mo na nagpaalam ka ngayong araw? Sabi, alam mo Mark, walang problemang kung umabsent. Huwag ka na mag-a-absent ng may dahilan. Sabi ko, ma'am. Nang walang dahilan? Sabi ko, ma'am, pasensya ka talaga, ma'am. Ano yun, message mo? Sa ano nyo? Hindi, nasa school po ko. Alam niyo, masama pakiramdam ko po. Kanina nagpaalam ka na kaagad? Okay, mabuti naman. So, okay naman pala mga kalingpas nagpaalam naman si Mark sa teacher niya.
Wala namang kaso yun kasi pinayagan naman. Masama din siguro yung pakiramdam nito kasi ilang araw na nag-uulan. Buti hindi naman kayo nababasa dito. Hindi naman. Sa bahay nyo, hindi naman? Hindi naman. Okay. Dito na lamang ko na ito pala, mamadaliin daw itong daan na to. Tapos may plano sila dito na mga itayo, no? May mga dito na itatayo sila. So di ko lang alam kung ano yung mga Titindahan nga po ako ng mga tao rin. pinag-ano ka na, Nay? Pinagtitindahan po ako at para daw hindi sila hirap na pag dito na daw po sila. Mm-mm. Dito daw sila mabili ng mga katulad niyan sigarilyo, mga ginagamit nila pang araw-araw nila dito. Opo, tama. Tama yun. Sabi ko saka na po pag po kami ng pangpuhunan. Pangtipuhunan. Okay. Nanay, kaya po ako dito din napunta sa inyo ngayon. Kasi nga yun, nalaman ko sa taga-municipal na ito pala ay maganda yung plano nila kaya minamadali nila tong daan. Kaya nga nakita nyo naman, di ba, dire-diretso yung paggagawa dyan. Gusto ko sana bigyan pa kayo ng isa pang pagkakataon na antay lang natin na maging okay po ito. Tapos, siyempre, kung magtindahan ka man ngayon, sino naman yung bibili, di ba? Mga taga dito lang, kung sino yung dumadaan. Pero kung ito ay maayos na talagang halos lahat na dito ay dumadaan na dito, maganda ka po dito magkaroon ng tindahan, no? Kung hindi man siguro natuloy nanay noon yung plano natin na tindahan, yung malay nyo ngayon, di ba? Opo, yun lang mo talagang pupukusin ko talaga. Kahit anong pong mangyayari, magkagipitan po, hindi namin na kasi mahirap po kasi ang walang hanap buhay, hanap lalo buhay. na malayo si Unad. Si Tatay Budoy. May sakit daw po siya ngayon. Sabi ko nga sa kanya, umuwi na siya muna dito. Huwag siya magpaalaga kay mama at papa. At nung isang araw po, magaling na yun. Ubo-ubo na lang. Alaman ko rin po sa chat nung na may sakit nga po siya. Sabi ko, umuwi na muna. Kumusta pala nanay yung nitong mga nakaraang pagtatrabaho ni tatay? Okay naman yung bigay niya sa'yo? Okay naman? Ngayon nga po, wala nga sa... Itong araw na itong nagkasakit si tatay Budoy, hindi siya makapagbigay, syempre. Pero nung mga nakaraan na okay naman, nakakapagbigay si tatay Budoy. Saan niyo po nakukontak si tatay Budoy, nanay? Cellphone nga po kaso wala nga po yun si nanay po dyan Doon nga sana po kami makikita. Okay, so kailan po ni tatay Budoy sinabi na may sakit siya? Ito lang po. Nung kagabi po nagchat ako doon Nagchat ka? Opo, sabi sa akin ng pinsan ko ay hindi mo lang alam din pinsan yung nangyayari kay papa mo. Yung sakripisyo niya sa pagtatrabaho, no? Sabi ko, ano nangyari kay papa? Kamusta si papa? Ito nga, may sakit sabi ko sasabi, kung ano nga lang po nila, naririnig nyo, umuwi ka na lang papa, ako sa iyo. Dito ka na lang muna, magpagaling ka kaysa dyan, magkasakit ka lang talaga dyan. Huwag mo pabaya pati sarili mo papa. Huwag mo naman kami intindihin papa at maayos naman kalagayan namin dito. May problema na din po yung pa ako Kakatrabaho. Yung ganito po ba, parang bilog na ito yung joint mo dito, nagkumikirot. Pinsan mo pang may didiin ko po parang nakirot. Sumasakit. Tapos di ako makalakad. Pag may reflex ko, tsaka nakakalakad Tsaka naman. ka lang makakalakad ulit. So yun, Tatay Budoy, kung nanonood ka man, nag-aalala sa iyo itong mag-ina mo. At syempre, nagkakasakit ka nga daw kasi alam naman namin yung gawain mo na kapag kahit umuulan, di ba? Sige pa din, hindi nababawalan. Kaya kung ngayon may karamdaman ka, Tatay Budoy, uwi ka muna dito, magpagaling ka muna at alalayan ka namin dito hanggang sa maging okay ka. Tapos kung malakas ka na at gusto mo dyan bumalik dahil gusto mo nga dyan, dahil sabi mo nga malaki yung kita, ano mo naman yung malaking kita sa ngayon kung pag may karamdaman ka magtatrabaho ka pa rin, di ba? Magpalakas ka muna dito para Pareho din tayong may sakit, kaso ako talaga nilalakasan ko ang loob ko kasi kailangan. ako'y bata pa. Ikaw nagkako-asawa ko, umuwi ka na muna dito, huwag kang magpaalaga dyan sa mga magulang mo kasi may edad na yan si mama at saka si papa. Tama. Sa dami pati niyan apong inaalagaan, huwag ka na magpadagdag, umuwi ka na muna dito, mahal ko. Tama yun. Tatay, di mo masisitong mag-ina mo, nag-aalala lang kasi sila sa iyo, no, nanay? Kasi syempre, mahal ka din nila bilang ikaw yung padre de pamilya. Tapos,
alam nila yung gawain mo nga na yung sobrang sipag mo. So sana pag napanood mo to ay uwi ka muna dito kasi hindi mo naman kailangan puwersahin yung sarili mo na ano. At nandito naman kami, aalalay kami sa inyo hanggat kaya namin na umalalay pa. Nandito lang kami basta ano ka muna, magpagaling ka dito. Saka ma-birthday ka pati. Kailan ang birthday niya, Nanay Glyza? November 6 po. November 6, o malapit na pala, no? Kaya nga sabi ko, kasi nung nung birthday ko, wala siya. Nung linggo. Nag-birthday kayo nung linggo? Oo, nung September 3 Ilang taon po. ka na po, Nanay? 36 na po. 36. Wala At po siya. nag-birthday pala si mama mo. Nag-birthday nga po si mama ko lang nagbigay sa kanya ng pa-birthday ay. Anong birthday ang ba't di namin alam yun? Hindi ko po Di mo sinabi? Nahiya po ako. Anong binigay mo kay mama mo? Ang ginawa ko na lang po, binili ko ng 2 milk tea tapos isang nagtira pa rin naman po ako na pambaon. Ano mo yun? Tapos- Pa-birthday mo kay mama mo? Tapos isa pong cake na yung Yung maliit na Oo. cupcake. Wow, sweet naman ni Mark and Nanay Glyza. Napasaya ka naman, Nanay, kahit simpleng oo. ni Mark. Sobra po. Si Papa lang po din Hindi nakaalala. Yan, yun at so nagpupursige din na makakumita ng malaking pera, no? Oo nga pala, Mark, may gusto lang akong itanong. Kumusta pala yung school mo muna bago tayo kumusta? ayos lang po naman. Wala naman po nagiging problema sa akin yung teacher ko eh. Wala naman. Opo. Yung mga quizzes ninyo, nasasagutan mo naman. Opo. Okay, yung mga project na pinoprovide mo, Ayun naman po. wala ka namang nalalaktawan. May isa lang po ako nalaktawan pero binabawi ko po yun. Kaso, ito lang po talaga, my God, 29 pa nga po pasa ko po niyan eh. Pero gusto ko nga niyan, maaga kong may pasa para Mas maganda, mas no? maganda po. Oo. Kasi mga kalingap, si Mark ay dumadaan siya minsan sa shop pag nandun kami. Tapos nga, sinasabi niya yung mga kailangan sa school. Kaya Mark, may project kaming ganito. Hindi provide ni Mark yun kasi kailangan yung sa school. Bababa yung grades niya kapag di niya na-provide yung mga ganon. So kahit wala po kaming vlog minsan ni Mark, nagkikita po kami ni Mark at yun, dumadaan nga siya sa amin. At tinatanong ko kung ano yung kailangan niya sa school niya. At yun, sinasabi naman niya. May request nga po sana ako kaya Mark sa inyo yung Ano yun? dagdag points pa po ito sa tele, yung trash can po baga. Kailangan kailangan... Yung basura sa school po. Ano ba yun? Individual o ambagan o group by group o ano? Paunahan lang daw po yun para Na kung sino makapag-provide, may Oo. extra Points. extra grades, extra Opo. points. So sige, di bukas papasok ka. Wala nga pong pasok bukas. Sabado ba bukas? Opo. Sabado pala bukas. So sige. Isip nga po ng mga klase, kuya, may pasok tayo bukas. Sabi ko, anong pasok bukas? Wala tayong pasok bukas. Sabado bukas. Anong Sabado? Webis pa lang ngayon. Biyernes bukas. So, ano nga pala Sabado, no? Walang pasok. Di sige, by Monday, i-provide mo para mauna ka. Di may dagdag points ka, no? Opo. Okay. Ngayong araw mga kalingap, pagpunta ko dito ko lang Nanay Glyza, nakita ko to. Tapos sabi ko nga, ano bang gagawin dito? Tatabuan daw sana ni Nanay Glyza. So, hindi nga maganda yung pakaramdam. Kaya ngayon, siguro samahan ko si Mark. Mark, tara, samahan kita. At kuha naman si Nanay kung siya pang gagawa niyan. Samahan kita magkuha tayo ng tubig. Tara. Sa natin. Buti okay pa na ikabit itong sidecar mo dito, no Mark? Sira nga lang po. Okay lang yan. At nakita ko yung mukha ni Tatay Budoy nung nasira yung sidecar niya. Talagang para siya parang nalalambot si Tatay Budoy tapos medyo Galit na rin po na siya. disappointed yung mukha ni Tatay kasi nga mahal-mahal niya kasi yung service na bigay natin na yun tapos nasira. Mahal pati niya. Ay teka lang, nagsabit ito. Okay, tara, samahan natin si Mark para hindi na to gawin Nanay Glyza para may tubig sila dito. Grabe yung putik mga kalinga po sa dinadaanan. Puti nga po. Ilang linggo na ito Mark sinisimula na gawin? May 1 linggo na? 2 linggo na. 2 linggo na. Okay, dun. Tapos na dun. May simentado na dun. Ito na lang yung kailangan. Kaya nga naka-ready na yung mga ganyan niya dyan. Rin siya. Matitindi rin po siya dito dumalo. Magtrabaho. Dire-diretso. Nung nagtatrabaho nga ako sa construction ay maaga lang pong gawa na pero gabi tulog na po. Sila dito. Aba, Kahit gabi nagagawa. matindi po sila hanggang hanggang magmaga. Hanggang umaga. Oo, Kasi nga minamadali itong mga kalingap ay natapusin. Ngayon na sila po ng pahinga. Ngayon lang kasi sa maulan. Pero
kapag mainit po yan ay kahit gabi, dinadali po nila yan. Talagang dire-diretso. Oo, at nawala po yung backlight. Ayun, tapos na dun, oh. Mga kalinga po. Sementado na dun. So, sana matapos na agad to. Tapos, matuloy na kagad yung magandang plano dito ng pamunuan ng bayan ng Kapalongga para sila nanay magkaroon na ng business dito. Matuloy na yung tindahan. Puprovidean po natin sila. Bigyan natin si Nanay Glyza, wala pong problema yun. Bigyan natin ng pangalawang pagkakataon na kumita ng pera. Kung nabigo man sila doon sa unang nabigay natin, okay lang. Para subok ulit. Tingin mo, Mark, maganda kaya yun kay Nanay Glyza? Magkatindahan? Ano? Si Papa lang po talagang di mana eh. Magastos po. Yaman mo si pa. Magastos daw si Tatay Budoy. Ganda sana ito kung ano, kung malinaw ko, no? Nga po. Buti na nga lang eh, marami ditong bubon sa inyo, no? Diyan din po nakuha ng tubig na pinagamit po dyan. Bisa po Dito sa ginagawang kalsada. Oo, dito pero rin di man po nila sinasagad. Naigahan nga po yan ng isang araw. Ito? Oo, ubos po na ba yung tubig niyan. Ngayon lang nasa ulihan. Kalsada. Nakuha nila dyan po siguro yung mga nasa 10 anong tubig. Drum. Grabe. Nalagyan natin dito sa sidecar ni Tatay Budoy. Di bali, medyo malabo lang kasi nga umulan. Pero pang ano lang naman nila to. Pang hugas-hugas ng plato sa CR. Kasi wala naman ditong choice. Wala naman ditong ibang tubig. Kundi puro balon lang dito sa Bicol. Medyo malabo yung tubig. Isa na lang, tara. Yan, kompleto na yung tubig nila. Diyan ba sa CR nyo, may tubig kayo dyan? Dami nyo palang drum dyan sa loob, ah. Buti nagkakasya pa kayo dyan pag maligo. Yan, oh. Okay na, may tubig na sila, Mark. Hindi na problemahin ni Nanay Glyza. Ang linis dito sa kanila. Wala pa rin pagbabago. Kagaya pa rin ng gawain ni Nanay Glyza. Since wala pa nga siyang pinagkakaabalahan dito, yung maglinis na maglinis yung ginagawa ni Nanay. At least pag uwi ng mister niya, ni Tatay Budoy, kung nandito, ni Mark, hindi, kumbaga parang pagod ka na nga sa pagtatrabaho. Pag uwi mo makita mo pamakalat, lalo ka may stress. Pero kung ganito malinis, masarap po sa pakiramdam na uwi kang pagod. Pag uwi mo malinis yung bahay, marirelax ka. Bagong mga tanim ko tumbahan. Bakit po? Kumusta pala yung mga tanim mo, Nanay? Wala na yung iba? Nasira na? Ay, kawawa naman. Ito, napakinabangan nyo naman yung ibang mga tanim nyo. Wala na yung iba dito. Dati may mga nakagapang dito. Pero ngayon wala na. Ito na lang natitirang matatag, oh. Bago nga ho. Hindi nga po yung binaon eh. Ha? Hindi po yung binaon. Oo, nilagay na lang dyan, di ba? O anong plano natin sa birthday ni Tatay Budoy? Pag-usapan natin kung anong pwedeng magandang gawin sa birthday niya. Kahit handaan na lang po. Handa na lang dito. Para naman kahit paano maano si Tatay Budoy, maging masaya sa birthday niya. Ilang taon na ba si Tatay Budoy ngayon? 46. 46 na? Opo. Okay, 46 na pala. Bata pa pala si Tatay Budoy, no? Kaya nga sabi ko kay ako para ingat siya at yan siya ay medyo nagkakaroon na ng konting Diferensya sa katawan. Pero panganay po si Papa. Maedad. Panganay sa magkakapatid. Tinakang panganay po. Ibig sabihin medyo bata-bata pa mga kapatid niya, 30 plus lang, ganun ano. Halos mga kasing edarin ko lang yung mga kapatid niyan. Okay. Sige, ganun na lang plano natin sa birthday ni Tatay Budoy. Pauwi natin siya dito. Kung pwede nga makauwi siya ngayon habang hindi pa siya okay. Tapos sa birthday niya November 6? 7? 6? Okay, sa November 6 ay kaarawan ni Tatay Budoy. Bigyan natin siya ng konting kasiyahan naman. Para naman hindi puro trabaho yung iniisip niya. Okay, sige, pangako ko yan. Maghahanda tayo dito, no? Okay. Kaya nga po yung kanton dyan at saka yung bihon hindi ko binagalaw. Okay lang, kahit lutuin nyo na ni Mark yun para may pagkain kayo. Bibili na lang tayo ng panibago. Wala man po pansahog. Walang pang Wala. pang sahog. Ano ba yung nilalagay nyo sa ganyan?
Sardinas. Ganon. Sardinas, sibuyas, bawang po. O, di bibili tayo ng panlahok para para makain, no? Ang gagawin natin dito kala Nanay Glyza, siguro ito tatanggalin natin ito. Yan, tatanggalin natin yan. Tapos lalagyan na lang ito ng maliit na tindahan dito. Kahit gawa sa Hardiflex, maliit lang. Tapos yan, open dyan para sa tindahan nila. Para si Nanay Glyza, kahit nandito lang kumikita siya. Kasi maganda yung ano dito, maganda yung plano dito. Kaya kung may pang publiko na gagawin dito, pag pinupuntahan ng mga tao, pabor na pabor dito kung Nanay Glyza yan. Okay. O sige, bibili kayo ng pansawga, Mike? Opo, Okay, po kami. magluto kayo ha. Magbili kayo. Opo, kami. Okay. Sige. Paano, punta muna ako. Sige po, Ha? ingat po kayo. Sige Mark, basta pag may kailangan sa school, punta ka lang sa akin ha. Opo. Okay, yung sabi mo ipoprovide mo sa Monday, punta ka sa akin. Opo. Ha? Ako na lang din po bahala ng paintbrush. Okay, sige. Sige Mark, ha? Ayusin mo pag-aaral mo. Sige, pupunta na rin Ingat ako. po kayo, Kamer. Sige, babay kayo sa camera. Bye-bye po. Okay. Sige, babay na. Dito na ako. Lakad lang tayo mga kalingap. Sige, wala ka naman. Lakad tayo kasi yun nga, hindi tayo nagmotor kasi sabi ko baka delikado. At least yung tricycle, 3 yung gulong nun, makakarating pa rin dito. Yun nga, medyo nahirapan kasi lumulubog yung mga gulong kasi tingnan nyo naman yung daan. Ayan, dahil nga dinadaanan nung ano yun, tawag doon, yung mga heavy equipment dinadaanan kasi nga dire-diretso pala yung paggagawa dito kahit na gabi. Talagang minamadali talaga nila to. Good news yun para yung ibibigay nating pangalawang pagkakataon kala Nanay Glyza, sana maano nila, mapalago na nila kasi kung yun nga sabi ko kanina, nabigo man dun sa una nating binigay na pang negosyo, siguro yun yung first time nilang magninegosyo kaya hindi pa sila ganun kagaling mag-handle. Pero sana naman itong pangalawa natuto na sila at mapalago nila. Pagbibigyan natin sila ng chance ulit. So maraming salamat, supportan niyo Marcos TV channel, Commander ni Marcos at lahat po ng buong buo sa Team Kalingap.